beloved Boss Mike Cervera. Nasa inyo na ba, General Torre? Yung totoo. Kasi you're under oath, alalahanin. Yes, Alam nyo, sa totoo lang, to si Manang Aimee, hindi ko alam kung ano na ba talaga eh. Kahit ako, nalilito na eh, mga kababayan. Iba-iba na sinasabi eh. Manang Aimee, nasasapian ka na rin ba ng ano, ha? Ng kaluluwa ni Digong? Sige, tuloy natin to. Pasok. ma'am, it is with us. It was already with you. Yes, ma'am. Electronic. Yes, ma'am. Electronic. Wala Yes, kayong Saan nyo itsura ni Manang Aimee, oh? O, tignan ninyo. official copy? O Electronic walang copy, mga ma'am, hard given copy? electronic copy given to me by Yusik Nikiti of the DOJ, ma'am. Sa DOJ. Sa inyo, kasi parang nagtuturoan kayo, sabi ninyo, na dapat yung PCTC ang nagbigay. Pero wala kayong binigay. Sabi ninyo, dapat DFA. Nalilito po ako. Hindi po. Actually, Manang, ikaw lang naman nalilito dyan. Kami hindi naman. Yung ginagawa mo na yung ginagawa mo na yan, Manang Aimee, oo, kalituhan mo lang yan. Huwag mo kaming idamay, ha? Oo. Kasi yung mga banat mo, parang gusto mo magalit yung tao, eh. Hello? Hindi po nagtuturoan. We had the copy of the warrant, not electronic copy of... Sa dinami-dami lang Yusek P. nag-aresto kay Presidente, walang nag-isip na kinakailangan bigyan ng kopya na hard copy, official, at talagang... Meron nga, Manang, eh. Ang gulo-gulo mo na meron. Pinakita nga, eh. Ito si Manang Aimee, nag-iimbestiga na hindi mo na mag-imbestiga ng sarili niya. Ikaw kasi, Manang Aimee, oo, ura-urada. Kung sana, pinagtimbang-timbang mo muna yung mga napanood mo. Ang pinapanood mo kasi, alam mo, yung mga sinisend lang sa'yo. Yung mga dapat yung mga nilalabas namin. Yung mga kasama namin, ang panoorin mo rin. Tuloy. Binigyan po namin sa... Saan? Saan at 250 po, kailan? binigyan po namin. Nung ma-print na po yung hard copy. Saan yun? Sa 250 po. Sa Villamor? Meron po. Ano yung 250 po? Sa Villamor po, Villamor. Binigyan po siya ng kopya. Hard copy po. Paulit-ulit ka, Manang Aimee, meron nga hard copy, nakita ko yun. Binasya pa nga ni General Torre yun. Oh, General Torre, ha, hindi si Torre yun. Oo. Si Torre yun, nagpunta ng Supreme Court, di ba? Palod-lod pa sa lupa yun. Tapos na-make nyo sila. Sabi nila, mga kababayan, meron ng TRO. Titig na yan. Yung pala, wala. So nandun, anong oras? About shortly before 12 po. Around 12, around noon at that time po. Noon. Noon time? Naibigay ng noon time? Opo. Pero anong oras ba hiningi? Di ba napakaaga? Gulo-gulo mo na, naibigay na nga ng noon time yung hard copy. Hard copy lang naman ang issue niya, pinapatagal pa eh. Ano na? Panon? Humihingi po sila from the tube. Starting from the tube, humihingi na po Anong sila. oras yun? Nung hihingi When sila? they arrive po, it's about 10 o'clock. 10 o'clock. Or, So 2 oras makalipas bago ninyo naibigay? Just to be clear, Yes. Eh, ano naman, Manang Aimee, kung 2 oras, 5 oras? Tamang problema dyan. Hindi yung mulagat ka lang ng mulagat dyan. Akala mo kasi, yung ginagawa mo, makakatulong sa kandidatura mo. Hindi, Manang Aimee, maniwala sa akin. Hindi. Oo, hindi. Eh, yung mga ibang loyalista, gusto ko pang iboto eh. Tapos ngayon, nagpaparamdam na, ayaw na daw nila. just to be clear, General Torre, maybe you can explain the process of serving the electronic copy, which constitutes a legal form of serving the warrant. Yes, ma'am. After they disembarked, as I have learned from General Torre, they asked that it be postponed, that they be brought first to, ano ba nangyari doon, General, pagkatapos doon? Yan, General, ikaw magsalita. They only disembarked when the electronic copy was produced and given to them. So, kaya sila lumabas. And when they step out of the plane, at the junction of the moving part of the tube, PG Fadulyon met them and attempted to read the rights to President Duterte. And all of them... Oo naman yung mga kababayan, nakyat pa nga nila yan doon sa aeroplano eh. Kasi ang balak dyan talaga, wag nang pababain ng airport. Doon lang sa aeroplano, diretso na sa isang aeroplano eh. Para bang nag-U-turn. Para bang galing ng Hong Kong, ha? Yung aeroplano, lipat lang ng aeroplano, pabalik na uli. Oh, parang ganun ang plano dyan eh. said, pwede ba mamaya na yan at pa-diffuse muna natin ang tension. Doon na lang sa 250th Airlift Wing. So, we acceded to that request. We arrived at the 250th Airlift Wing.
sa inyo eh. Ganun talaga nangyari. Oh. They were given refreshments. They were allowed to refresh. They were allowed to, para generally pababain lang ang tensyon ng lahat. And then we Ganun dapat. Oo, turo ko yan kay General Torre. Dapat yung tensyon. Maayos naman, di ba? Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, dumanak ba ang dugo sa pagkakaaresto kay Digong? Sige nga ho, meron po ba na nasaktan? Di ba meron, isa lang yung pulis. Sino nakasakit? Si Hanilet. Pinukpok sa ulo, yung pulis. Kita nyo mga kababayan, sila pa nga nakapanakit eh. Si Kitty pa nga nagmumura eh. Dapat, alam mo, Aimee, ang imbestigahan mo, si Kitty tsaka sino? Si Hanilet. Binabastos nila itong mga pulis natin eh. Diba? Pero bakit si Tony biniimbestigahan mo? Bakit ka nang gigigil dito? Magiging PNP chief yan. Oo. O kahit harangin mo, wala kang magagawa. Nakatadhana kay Tore ang magiging PNP chief. Tuloy. after an hour or two, we returned, and that was the video that you saw when I was reading the rights in the cell phone. Just basically, it's memorized already. So just a formality, and then they asked at that juncture. They asked for the written. They want a printed copy. So I went out of the room, step of the room, printed it, and gave it to them. Okay, yung printed copy, may Naman pala naibigay naman ng Aimee, ano pang problema mo? Huwag mo na pa, skip mo na yan. Punta ka sa ibang tanong mo. Pinipilit mo kasi lahat na lang ng tanong mo dyan, talagang butata ka eh. Lalong-lalo na kay Boying. Mamaya, ang title natin, Aimee versus Boying. Yan ang ating talakay mamayang gabi. Kung makakauwi ako, kung hindi ako, kung pauwi na ako kagad ni Manong Bongbong, Pag hindi ako pinauwi agad, sorry. Sabi ko sa akin, pagkatapos yung makuha yung visa mo, nakapag-apply ka na, mag-meeting tayong dalawa. So, closed door meeting, kaming dalawa lang ni Manong Bongbong ko, Hindi kayo kasali. Hindi kayo kasali. Grabe naman si Inky. Talaga ba? Nasa Katinoan pa ba kayo? Sara Duterte, President. Arnie Tevez, Vice President. Sige, tuloy. allegation na redacted copy daw to. Hindi daw kumpleto, hindi daw buo. Parang simplified lang or pinaiklihan. Puro Manang Aimee naman, nakakainis ka eh. Tuloy. Tama ba? O bumbo? Buong buo yun, ma'am. It was Bombo. Kasi pinapakinggan mo yung mga DDS, hindi kumpleto. Bira ka naman, magpiprint na lang si Torres sa palagay mo, hindi pa kukumpletohin yun. Nak ng pating naman talaga. Sige, tuloy. Ilang pahina? 15 pages. Yung 15 pages na kumakalat ngayon, Yes, yun na ma'am. yun? So Yes, yun ma'am. din ang naibigay doon sa Villamor? Yes, ma'am. That was properly received by Attorney Delgra in assigned So Attorney receiving copy. Delgra. Yes, ma'am. Pero Manang Aimee, lahat talaga, ginawa nila. Ginawa nila lahat. Kulang na nga lang, sumayaw si Tory dyan eh. Pasok. nakita ko sa ating video na iba ang pangyayari tungkol sa abogado. Pwede bang panoorin natin? Huwag ka maniwala dyan sa mga video, kat-kat yan eh. Alam mo yun, inedit-edit nila, pinagka-kat. Tuloy. Si Manang Aimee, parang batak na batak ah. Batak na batak si Manang Aimee Nakita niyo ba? Batak na batak yung mukha. Para bang Anong ginawa mo, Manang Aimee? Nagpa-filler ka ba? Nagpa-botox? Ano bang ginawa mo? Batak na batak ka. Tingnan mo yung mata mo, lumalaki na. Tuloy. Kayo, kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang ganitong... tao, dami ko rin sa labas. Siya daw kayo, ano? Sir, hindi ko hinihingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point that I'm saying. That's precisely the point I'm saying. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that Kita nyo, bawal hawakan. Putik na yan, yung mga pinagpapatay nga nila, mga kababayan no? Hindi na lang hinawakan, mga kababayan. Diniretso na nila eh. Dapat nga dyan kay Digong, kung sa totoo lang, mga kababayan, tali na lang doon sa
rebulto ni Jose Rizal eh. No? O tapos, pag pinaling gano'n, no? Kung sino gustong sumampal, sumampal. Diba? Kung sinong gustong kumurot, kumurot. Putik na yan, mamamatay yun doon. Oh, sampal at kurot lang, mamamatay talaga yan. Ano tuloy? Has to be observed and Huwag respected. kayong umawa. Huwag kayong nakipakita sa kanila. Kasi Ano yung lawyer? Ano yung lawyer? Huwag na tayo Nag-uusapan kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo Kanina pa kayo nag-uusap, ang tagal-tagal na eh. Tagal-tagal na kasi nila nag-uusap, mga kababayan. Oo, di ba? Obstruction, tama naman si si Torre. Obstruction na yan eh. hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Time lang. Nakita nyo kung ilang cut-cut yan, kinakat-cut nila. Kayo mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! Tangina mo! Ano mga kababayan, minura pa si Torre. Bakit? Kailangan naman talaga yan eh. Hilahin. Ha? Kalad ka rin. Yun dapat yan eh. Di ba mga kababayan? Dapat yung kinakaladkad. Oh. Kita niyo mga kababayan, minura pa siya ni Kitty. Wala bastos. Unipermadong tao yan. Kung panahon ni Digong yan, sa tingin ninyo, pwede yan? Yan ang sinasabi ko na hindi maintindihan. Unipermadong tao yan. Kanina ka pa dyan, ilang oras na 10 oras ng araw eh. Na hinihintay, pinagbibigyan. Siyempre, nauubos na rin yung pasensya ni General. Tapos magagalit kayo. Sasabihin nyo na minaltrato. Hindi minaltrato yan. Pinagbigyan ng mahabang oras yan. Para para mapagbigyan. Kaso, wala talaga eh. Hindi nila magawan ng paraan. Pinakahuli nila, inaantay nila yung TRO, mga kababayan, galing sa Korte Suprema. Kaso wala rin pala. Tuloy. Hindi, sandali yung mga sundalo. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Kita mo, sumaklolo pa sa mga sundalo. Kayong mga sundalo, tanong ko kayo, anong kasalanan ko? Dugong! Ipaliwanag mo sa ICC yan. Sa ICC ka may kasalanan. At sa mga biktimang nagreklamo dyan. Yung mga nagreklamo na yan, panahon mo pa yan. 2016 pa yan. Tapos isisisi mo kay Pangulong Bongbong. Ang katangan nyo lang. Okay, dito sa video nakikita na si General Torre hinihila yung abogado. Standard procedure po ba ito ng PNP? Bakit mo kinakaladkad yung abogado? Hindi ba karapatan ng isang akusado, arestado na magkaroon ng abogado? Bakit Pinagbigyan Manang Aimee, ako na nagsasabi sa iyo. Pinagbigyan ng halos 10 oras yan. Hindi pa ba sapat yung 10 oras? Kung iba-iba yan, ordinaryong tao, kinakaladkad nyo. May kasamang suntok, batok, tadyak. Bakit kay Digong hindi pwede? Dahil ba katwiran, matanda na? Hindi yung katwiran. Akala ko ba, nakapiring ang mata ng batas? Bakit parang may pinipili ka? Di ba mga kababayan? Manang Aimee naman, huwag naman ganun. Pinaparamdam mo sa mga tao na magkaiba kapag kamayaman at mahirap. Iba ang trato. Magkaiba? Dapat ba ganon? Mayaman si Digong, naging presidente, dapat iba trato. Pag mahirap, kahit nabugbugin mo, ganon? Hindi naman pwedeng ganon, mga kababayan, di ba? ayaw ninyong palapitin yung abogado? Gabi ho yun, ma'am. That's already the time that I'm forcing everyone to board the plane. I'm already forcing the... Yan na ho yung oras na kailangan na talagang kasi ang tagal na eh. Naaabala na yung mga tao. Yung mga sundalo nandoon. Yung ibang mga tao nandoon. Na imbis na makapagtrabaho, yung trabaho na yan, saglit lang dapat eh. Dapat nga, hindi na pinagtagal ng ng 15 minutos yan eh. Ito yung warrant mo, basahan mo ng Miranda rights. Tapos na! Diba? Pinatay na, diba? Sa totoo lang. Kung nung panahon ni Digong yan, patay na yan. Diba? Hindi na dapat tumagal ng minuto yan eh. Eto, basahan mo ng Miranda rights, may warrant ka. Kung kinakailangan, dalhin lahat ng pangangailangan mo. Kasi may dahilan naman ng gobyerno
Sabi nila, bakit hindi mo na dinala sa sa korte? Dahil yun naman ang wala na. Ang gobyerno na magpapaliwanag dyan. Maaaring pamamaraan para maiwasan ang may dudulot pang kaguluhan. 'Di ba? Kailangan na isugal ni Pangulong Bongbong Marcos o ni Torre yun, na kailangan hayaan na muna natin yan. Total naman may warrant. Kung may problema o idemanda siya, yun naman ang sabi niya. O ngayon, demanda niyo siya. Di ba? O ngayon, ako, pabor ako sa ginawa ni Torre para naiwasan ang dumanak ang dugo, ang sakitan. Tama. Ang dapat nating tignan yun. Meron ba dumanak na dugo? Meron bang nasaktan? O di ba? Wala. So dapat purihin natin yan. Sino? Si Torre. Dapat pinupuri yan. Dahil walang, ang ganda nahuli, nadala ng maayos, walang nasaktan, walang hindi dumanak ang dugo. Alam nyo naman, kita nyo naman sa social media, merong mga baliw na nasa serbisyo. Tulad na ng isang pulis. Diba? Kung ano-ano sinasabi. Kung ganun pag-iisip, nung mga sumusuporta kay Digong, nag-amok, di marami pang nadamay. Itong si Manang Aimee, di iniisip Kaya ako, mga kababayan, sang-ayon ako sa nangyari. Kung meron mang pagkakamali, pagtalunan nyo na yan sa korte. Tama, mali. Diba? Tama, mali. Basta mahalaga. Nahuli na si Digong, nandoon na sa dahig, nakakulong. Tapos. Diba, mga kababayan? Umaba na yung sabi ko, 30 minutes lang. Mga kababayan, baka naman, bago tayo mag-iwalay, isang like naman dyan. Ay, hanggang dito na lang Kasi may meeting pa ako. Alam nyo naman, So mga kababayan, kita-kita po tayo. Susubukan kong sana payagan ako, na makabalik ng maaga para magawa ko yung aking obligasyon sa inyo na makapaghatid ng balita tuwing umaga at tuwing gabi na pwede nang gawing gamot ng mga tatanga-tanga, mga mangmang na DDS. Muli, mga kababayan, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. Pero alam nyo naman, ang nasa puso ko, kayo talaga. Diba? Pero si Jen Angeles ang una. Ang una. Baka man nanonood, magalit yun. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang. At syempre, ako po, ito, muli, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mali natin ang ating kapa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike.